ito, panoorin natin ito mga kachika. Ang topic kasi dito, Kim Pao, isasabay ang bakasyon sa World Tour sa March po, sa April. Okay, yung start ng World Tour nila, April 24. So, panoorin natin to. Mamaya. Okay. Siyempre, tutuloy natin ang mga balita natin mamaya. Correct. Kim Pao Green Unity, hello din sa inyong lahat. Kim Pao Team Abroad, hello! Yes, Kim Chu at Paolo Avellino ay sasabay na nga ba ang bakasyon sa World Tour? Matagal nga raw ang ilalagi ng Kim Pao sa ibang bansa, kaya inaasahan na ng mga fanay na mas magkakaroon ng time ang lovebird. Kung saan... Ayun di ba? Eto good news to kasi hindi na to bago. Sol Academy. By the way, credits to the owner of the video. Hindi na bago to kasi tuwing nag-out of town the country ang Kim Pao. I-share nila, 'di ba? Yung first day nila usually nagpapakondisyon. 'Di ba? Pagdating nila sa isang bansa, papahinga sila. Yung first day nila, the following day after arriving at a certain location, place, nagpapakondisyon sila. Doon sila nagja-jogging, 'di ba? Namamasyal, lakad-lakad, pictorial. Yun yung usually mga ganap nila. Nagpapakondisyon, parang kumbaga nagpampagana, pinapamiliarize yung lugar, yung sarili nila sa bagong lugar, bagong tao and all. Yun yung first day nila. Okay? Yun syempre yung following the arrival date. Second, third day, yun usually yung date ng event. Diba? Yun yung sabi ni Kimi tsaka ni Paolo before eh. And then after ng event, eto na yung pinaka-exciting na part. Kasi after ng event, binibigyan pala sila mga kachika ng parang libreng ilang araw ng management. Okay? Kung hindi pigado schedule nila, para puntahan yung mga personal na lakad na gusto nilang puntahan. Yung para sa sarili nila. Hindi para sa grupo, hindi para sa show, hindi, para sa sarili nila. At doon na nga nangyayari mga kachika yung milagro, yun yung biglang umaalis si Kimi tsaka si Paolo nang hindi natin alam kung saan sila pumupunta. Minsan nagsha-shopping silang dalawa magkasama. 'Di ba? Minsan pumupunta kay Akio. Yung biglang mawawala sa social media. Minsan binibisita si Akio. Di ba? Minsan nakikita niya nasa shopping mall, pinipicturean ng sales lady. Di ba? Minsan makikita natin, nagtitiktok sila sa harapan ng Eiffel Tower. Di ba? Minsan nakikita natin, nagdi-date sila, nagkakape somewhere. Yun. Diba? So, ayan yung exciting na part eh. So, umatik na yan. Kapag may world tour, meron ding Kim Pao tour. Diba? Meron yan personal time para mag-loving-loving, para mag-bonding, para mag-sweetie-sweetie nung silang dalawa lang. Diba? Ganon yung naging tradisyon na nila. Actually, shinare nila yan sa isang interview. First day, relax muna, di ba? Second day, yung show. Third day, show. Fourth day, yun na nga mga chika yung personal time to do their personal errands naman. Diba? So, ayan. Queen Catherine. Queen Catherine. Jangli. Kaya nga hindi ko rin po sure yan. Na nagja-jogging ang Kim Pao para mawala ang jet lag ka chika. Oo, yun. Sinabi nga nila yun. Parang tawagan nila doon, nagpapakondisyon sila. Yun, nag-workout, jogging. Yun eh. Parang lakad-lakad sa lugar. Yun yung ginagawa nila, tawag nila ng papakondisyon. And dun sa last day nila, binibigyan sila ng oras or certain days, ilang araw ng management para gawin yung gusto nilang gawin. Gusto nilang mag-shopping, mamili, di ba? Gusto nilang mamasyal mag-isa, mag-mall, mag-date, di ba? Mag-kumain sa isang mamahaling restaurant together. Diba? Or natin masabi, diba? Mag-beach. Ilang dalawa lang no? Sabi sa caption ni Paolo, home for the next month. Next month na world tour nila. Baka sa France sila magbabakasyon ni Kim sa birthday ni Pao, hindi sa Amanpulo. O nga, no? Chika Patrol, asan ba si Pao? Nasa France. Actually, ako nga akala ko nasa France. Pero, may mga kachika tayo nagsasabi, this
this is an old video. Okay, so medyo disoriented ako ngayon. Hindi ko alam kung ito ba ay old or present video. Most likely, ang best na gawin natin, Madam Estrelita Manangan, is mag-antay tayo sa mga future video. Baka meron tayong makita or mapanood na mga clarification. Diba? Kung yan ba ay luma or bagong video. Baka meron event si Pau sa France. O yun, isa rin sa naisip ko. Yan, mga event, invitation, relative, 'di ba? Baka may pinsan siya diyan na in-invite siya. Who knows? 'Di ba? Kaya biglaan yung punta niya. 'Di ba? Or baka gusto mag-unwind kasi dami niyang basher eh. Kaliwat kanan basher, baka gusto mag-unwind, 'di ba? Sabi ko, mas lalong kinilig sa time nila para sa isa't isa. Siyempre mangyayari yun, Queen Catherine. Alam mo, manalig ka lang. Heart, manalig ka lang. Magkakaroon tayo ng sariling Kim Pao banding lambingan time. Si Mama Jet ang i-stock. Si Mama Jet may post din sa Instagram niya. Okay? So, kung si Mama Jet mayroong post. So, tapos synchronize yan, tugma dun sa post ni Paulo, di ba nasa France talaga ngayon si Paulo? Di ba? Tingin nyo, kung ano lang naman kung legit lang naman. 'Di ba? Kasi wala naman akong nakitang ibang recent post kay Paulo. Si David Milan, wala namang bagong post. Wala akong makita na wala akong makita na something na nagpapatunay or another supporting video na si Paulo ay nasa ngayon. Nasa France. Bukod dun sa nagja-jogging lang siya. Yun lang. So, ayan. Tuloy natin to mga kachika, ha? Ayan. At pagkatapos nito ay aabangan ng bagong announcement sa dalawa. Ay, bombongga! Oo, kasi according to isa sa mga insiders sa Kapamilya Network, hindi nagtatapos sa katatapos lamang na series nila at sa parating na world tour nila ang pagsasama ng dalawa. Marami pa raw dapat abangan sa kanila. At saka alam mo, natutuwa Oo. ako yung world tour na yan. Matagal, di ba? Matagal. Makakapagpahinga sila. Yes, ng makakapag-bonding. maayos. Correct. Diba? Hindi kaya Meron silang time sa isa't isa. Oo. Hindi kaya hiniling din nila yan na Siyempre, hiniling nila yan. Yun ang sigurado. Di ba? Hiniling nila yan. Gusto nila yan eh. tagalan ng world tour para makapag-vacation Oo. sila. Tama. Diba? Oo. Malalaman natin yan sa galing naman ng mga Pinoy na magpaparazzi. For sure, pagka pupunta sila sa mall, kakain sila saan, may mga magpipicture-picture dyan. Naman. Diba? Oo, knowing naman ng mga fanay talaga naman ng Kim Pao, talagang very sila, talagang dedicated sila, sinusundan nila, diba? At I'm sure marami silang magagandang lugar na bibisitahin, di ba? Correct, oo. At makikita sila ng mga Pinoy doon, di ba? Oo. At knowing yung dalawang yan, magiliw sa fans, Oo. Mildred. Magpapapicture sila pag tinawag sila. Oo, hindi ka Oo. hindi ka tulad ng mga blind item natin, di ba? Yung line item, ayaw magpa-picture, di ba? Mga artista. Oo. Pero itong, hindi, in fairness talaga, si Kim Chiu, si Kim Chiu talaga magiliw talaga sa fans yan. Oo. Si naman, si Paolo, Paolo. dahil nakasama ko na rin si Oo. Paolo, di ba? Pag nilapitan mo yan, Oo, papansinin ka magpapapicture talaga. naman. Oo. Papansinin ka ni Pero Paolo. misinterpret. Kaya nga, eto mga chika, ako na-experience ko yan. Si Paulo talagang tatawanan ka niya, ngingitian ganyan. Kaya nagtataka ako doon sa mga nagsasabi na si Paulo daw suplado sa personal. Ayan yung hindi ko maintindihan. Di ba? May mga nagsasabi sa akin, si Paulo raw is isnabero. May mga nagsasabi sa akin, si Paulo Abilino raw ay suplado. Pero wala naman akong napatunayan kasi nakita ko naman sila sa personal. And hindi naman sila ganun. Kaya hindi ko alam kung ano yung basis ng mga bashers para sabihan nila yung si Paulo na isnabero. 'Di ba? So, ayun, yun lang naman. Kaya, kumbaga ako yung patunay, ako yung living evidence na si Paulo is hindi isnabero sa personal. 'Di ba?
So, ayan. lang kasi medyo tahimik, medyo Correct. introvert siya Ganun ang personality kasi niya. Oo, Pero oo. ilang beses ko na nakasama yan, panahon pa ng dating manager niya, Oo. si Leo Dominguez, hanggang sa mga events na kasama ko siya. Napansin ko na pag in-approach mo, nilapitan mo siya, hindi ka niya ipapahiya. Ganun Oo. po si Ay, Paolo Abilino. Sabi ni Beck Vasquez, Oh. ganun din daw si Bianca at saka si Dustin yun na. Kaya daw maraming fans yung dalawang yun kapag ka daw nagpa-picture ka talagang kakausapin ka pa. Naku, yan talaga Oo. ang kailangan. Lalo Oo. na yung mga baguang artista, di ba? Oo. Dapat laging Marami kasing mga artista ngayon, mga chika, maniwala kayo, karamihan mga suplado. Ayan, karamihan feeling special, feeling entitled. Alam niyo 'yon, parang hindi pa nga sikat, feeling nila pinagkakaguluhan na sila, may magpa-picture lang na isa. Maraming ganyan kaya nga nabablind item eh. magiliw. Laging isinasaalang po ninyo, isinasaalang ang mga supporters palagi. Yes, sabi nga ni MJ Auralia ha. Hindi ko alam tsaka si Knights of Karaya, hindi ko alam kung kaninong live talaga, kaninong live yon sa TikTok at dumaan doon si Dustin at nag-hi. Diba? Kaya ganun nila kamahal talaga ang Dustbia. Of course, ang JM Fiang din, marami ding excited sa kanilang movie At saka sa Macy's. Mildred, kaya dumami ang mga fans nila. Oo. Sila ang dahilan. Kasi nga, mabait sila sa kanilang mga fans. Correct. Sa mga supporters nila. Oo. Ganun lang po yun. Kapag hindi ka mabait, kasi may mga love team na hindi mababait sa fans. Tignan Like? nyo. Ay, wag na akong magbanggit, no? Ako Huwag na magbabanggit. Pero meron talaga. Meron talaga. Ako magbabanggit, mga chika, kasi may mga nakita talaga akong celebrity, mga artista, nang nakita ko sa personal, deadma lang. Okay? Isa sa nakita ko sa personal, nag-shooting siya doon sa resort nung bayaw ko. Channel 7 eh. Okay, hindi ako naninira. This is just on my personal experience. Si Jenny Lynn Mercado, may sabi natin hindi naman mataray. Siguro pagod lang din yung tao. Nung nagpapapicture kami sa kanya nung mama ko. Jenny Lynn, pa-picture. Siguro pagod siya. Kakatapos lang ng shoot or what. Nung magpapapicture kami, binibigay nung mama ko yung cellphone. Tumalikod lang siya. So, isa yun sa alam ko na hindi ganun ka-entertaining sa mga fans. And then, meron pang isa, lalaki naman. Ayoko na mention yung pangalan. Pero sa channel 2 yun. Okay? And then, meron din, tawag dito, nakita ko rin, channel 7 din to, and na artista, nagpa-picture din kami sa kanya. Actually, nandun lang kami sa tabi niya ron eh. Hindi man lang kami pinapansin. Siguro wala sa mood. Ayaw. Wala tayong magagawa. Pero yung na-experience ko, yung mga mababait, si Ruru Madrid, napakabait niya. Nagpapapicture kami sa kanya. Lumabas pa siya dun sa shoot. Literal, pumunta siya doon sa labas ng shooting scene nila. Nagpa-picture siya sa papa ko. May picture sila ng papa ko. Yan si Ruru Madrid. Si Coco Martin, bait yan. Mabait. Pero kapag oras ng shoot, hindi nagpapaano si Coco Martin. Ayan. Marami Bea Alonso, Julia Barreto. Yung sinasabi kong lalaki kanina, ayan sa ABS, hindi ko rin alam kung wala lang siya sa mood, magpa-picture. Pero nung tinatawag namin siya nung mama ko, dinedma din kami, magpapapicture lang kami sa Alabang yon Festival Mall. Si Richard Gutierrez. Sina Kim Chiu at Paolo Avellino ay isasabay nga ang bakasyon habang ginagawa ang kanilang world tour, lalo na sa US at Canada. Love Kim Pao World Tour 2026. Magkakaroon sila ng fan tour sa United States at Canada ngayong April-May 2026. Layunin nitong makipagkita sa fans at mag-perform sa iba't ibang lungsod. Ilan sa mga dates na nabanggit: April 24, Redwood City, California. April 26, Anaheim, California. May iba pang stops sa North America. Isasabay ang bakasyon.
Ayon sa mga ulat, plano rin nilang mag-travel at mag-sightseeing sa mga lugar na pupuntahan habang nasa tour, kaya parang work plus vacation ang mangyayari. Dati rin silang nagbakasyon sa Europe na naging usap-usap ng fans at nagpa-rumor pa tungkol sa relasyon nila. Bakit sila sikat ngayon? Lumakas lalo ang kanilang tandem matapos ang pelikulang My Love Will Make You Disappear, 2025. Seryeng What's Wrong with Secretary Kim Philippine TV series at The Alibi. Kaya ang world tour ay parang celebration ng kanilang Kim Pao love team at paraan para makasama ang fans abroad. Sa balitang magwo-world tour sina Kim Chiu at Paolo Avellino, normal lang na maraming fans ang natuwa at naging usap-usap ito. Narito ang masasabi ko tungkol dito. 1. Magandang hakbang para sa kanilang career. Ang Love Kim Pao World Tour 2026 ay gagawin sa US at Canada ngayong April-May 2026 para makipagkita at mag-perform para sa fans abroad. Ibig sabihin, malakas ang international fanbase nila. May demand sa Filipino entertainment sa ibang bansa. Karaniwan itong ginagawa ng mga artista kapag sikat na ang love team o tandem. 2. Resulta ng sunod-sunod nilang proyekto. Sumikat lalo ang kanilang tandem dahil sa mga proyekto tulad ng What's Wrong with Secretary Kim Philippine TV series, My Love Will Make You Disappear, at The Alibi Philippine TV series. Dahil dito, mas naging invested ang fans sa kanilang chemistry at relasyon. 3. Normal lang na isabay ang bakasyon. Kapag nagtutour ang mga artista sa ibang bansa, kadalasang may shows o fan meetings pero may free time din para mag-travel o magbakasyon. Hindi ito kakaiba. Maraming celebrities ang ginagawa ito para hindi puro trabaho ang biyahe. 4. Malaking factor ang kilig ng fans. Minsan magkakaroon pa ng love rumors kapag magkasama silang nag-travel, tulad ng nangyari nung nag-Europe trip sila na nagpasiklab ng wedding speculation online. After the tour, makikipagkita at mag-perform para sa fans abroad. Sa madaling sabi, ang balitang ito ay positive para sa kanilang career. Pinapakita lang na malakas ang kanilang fanbase. Gusto ng fans na makita sila sa ibang bansa at ginagamit nila ang opportunity para pagsabayan ang trabaho at personal na travel. Sa aking pananaw, ang balitang ito ay nagpapakita kung gaano kalakas ang kasikatan at epekto ng tambalan nina Kim Chiu at Paolo Avellino sa kasalukuyang panahon ng showbiz. Hindi lahat ng artista ay nabibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng international tour, kaya malinaw na may malaking suporta mula sa kanilang fans sa loob at labas ng Pilipinas. Ang pagkakaroon ng world tour ay indikasyon na hindi lamang lokal ang kanilang kasikatan, kundi pati na rin sa mga Filipino communities sa ibang bansa na gustong makita sila ng personal. Bukod dito, ang pagsabay ng bakasyon sa kanilang tour ay isang praktikal at matalinong paraan para mabalanse ang trabaho at personal na buhay. Ang buhay ng artista ay kadalasang puno ng stress, mahahabang oras ng trabaho at tuloy-tuloy na proyekto. Kapag nagkaroon sila ng pagkakataong bumiyahe sa ibang bansa dahil sa trabaho, natural lamang na sulitin din nila ang pagkakataon para mag-relax, makapag-explore ng mga bagong lugar at magkaroon ng oras para sa sarili. Sa ganitong paraan, hindi lang sila nagtatrabaho, kundi nagkakaroon din ng personal na karanasan na maaaring magbigay sa kanila ng inspirasyon sa kanilang career at buhay. Isa pang mahalagang aspekto ng balitang ito ay ang epekto nito sa kanilang mga tagahanga. Para sa maraming fans, ang tambalan ni Kim at Paolo ay nagbibigay ng saya, kilig at entertainment. Kapag nakikita ng fans na nagkakasama sila sa mga tour at travel, lalo pang lumalakas ang excitement at interest ng publiko sa kanilang partnership. Minsan, nagkakaroon pa ng love rumors kapag magkasama silang nagta-travel, tulad ng nangyari nung nag-Europe trip sila na nagpasiklab ng wedding speculation online. Sa kabilang banda, mahalaga ring tandaan na ang mga artista ay may sariling personal na buhay. Kahit gaano kasi sila kasikat o gaano ka-interesado ang publiko sa kanilang relasyon, nararapat pa ring igalang ang kanilang privacy. Kung sakaling nagbabakasyon sila habang nasa tour, hindi naman ito dapat bigyan ng negative na kahulugan.
Sa halip, maaaring tignan ito bilang normal na bahagi ng buhay ng mga taong nagtatrabaho sa industriya ng entertainment. Sa kabuuan, ang balitang pagsabay ng bakasyon ni Kim Chiu at Paolo Avellino sa kanilang world tour ay maaaring turingan at positibong bagay. Ipinapakita ito ang tagumpay ng kanilang tambalan, ang suporta ng kanilang fans sa buong mundo at ang kakayahan nilang pagsabayin ang trabaho at personal na kasiyahan. Para sa mga tagahanga, ito ay isang exciting na pagkakataon para makita sila sa ibang bansa, habang para naman sa kanila bilang mga artista, ito ay pagkakataon para maranasan ang bagong kultura, lugar at mga alaala habang ginagawa ang kanilang trabaho. May ilan pang mahalagang bagay na maaaring idagdag o pag-usapan tungkol sa balitang ito ni Kim Chiu at Paolo Avellino. 1. Lumalakas ang Kim Pao fandom. Isa sa malaking dahilan kung bakit nagkaroon ng world tour ay malakas na suporta ng fans, lalo na ng mga Filipino sa ibang bansa. Maraming OFWs at Filipino communities sa North America ang gustong makita ng live performances at fan meetings ng mga artista mula sa Pilipinas. Dahil dito, nagiging tulay ang tour para mapalapit sila sa fans na hindi madalas nakakapanood ng local shows sa Pilipinas. 2. Malaking tulong sa industriya ng Filipino entertainment. Ang ganitong klasing tour ay hindi lang para sa dalawang artista. Nakakatulong din ito sa pagpalawak ng Filipino entertainment sa international audience. Kapag nagkakaroon ng shows sa ibang bansa, mas nakikilala ang mga pelikula, teleserye at kultura ng Pilipinas. 3. Posibleng magkaroon pa ng bagong proyekto. Kapag naging matagumpay ang tour, may posibilidad na magkaroon pa ng bagong pelikula o serye, magkaroon ng mas maraming international shows o mas malalaking collaboration sa entertainment industry. Sa showbiz, kadalasan ang tagumpay ng fan events at tours ay nagiging batayan kung itutuloy o palalakasin pa ang isang love team o partnership. 4. Dagdag buzz sa kanilang personal chemistry. Hindi maiiwasan na kapag magkasama ang dalawang artista sa biyahe o tour, mas napapansin ng publiko ang kanilang chemistry at closeness. Dahil dito, patuloy na pinag-uusapan ng fans kung hanggang love team lang ba ito o kung may posibilidad na maging totoong relasyon. Ngulit hanggang ngayon, mas pinipili pa rin nilang maging pribado sa aspektong ito. 5. Posibleng epekto sa social media trends. Malaki rin ang magiging epekto nito sa social media trends. Kapag nagsimula ang tour, malamang na mag-trend ang mga videos at photos nila sa TikTok at X. Dumami ang fan edits at behind-the-scenes moments. Mas lumaki pa ang kanilang online fan community. Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi lang tungkol sa bakasyon o tour. Ito rin ay tungkol sa paglago ng kanilang career, suporta ng fans sa buong mundo, at patuloy na pag-usbong ng Filipino entertainment sa international stage.